What's up mga kaayuda? Nandito ulit tayo. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aking channel. Pagpapatuloy natin ngayon ang pagtalakay sa buhay ng ating kontrabida na si Norman Mangusin, The Budol King. Narito po. Marcos ba yan? Iniimbisigahan nyo na? Sir, may mga ano lang, may mga iniimbestigahan kami. Kasi sir, ganun, na mga- ganun yung style niya eh. Mabigat, Challenge, May mga- mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. mabigat Sa ang mga parusa, activities no? lang. Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para Ayan, oo, matakot naman itong mga to. babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa Yung social media, buong mundo to eh. So, paano po, kunyari, galing abroad, yung author? Di ba, may mga Pilipino po abroad eh. Opo. Galing Opo. abroad, Pinos, siyempre, matatanggap mo yung kung friends mo siya. Facebook, paano yun? Sako pa ba siya nung batas o hindi naman? Yes, sir. May jurisdiction Meron pa kasi rin. tayo dun, sir. Regardless kung nasaan Kung yung nasaan. location ng tao. For as long as either yung complainant or yung subject nandito sa Pilipinas, sir. Alam nyo, kailangan talaga kayo dahil ang daming oras po ng mga taong matataba ang utak. Di ba? Ang daming oras Pero nila alam mo, Oo. ang Pangulo na mismo ang nagsabi Yes. na kung sa mga tao na mga hindi masaya kung yung sa nakukulangan sa response ng pamahalaan dito sa COVID-19, you are free to criticize. Pangulo na po ang mismo nagsabi nun, sir? Yes, ma'am. Tama yun, ma'am. Kasi yung di ba, ma'am, dalawa pwede eh. Pagka mag-criticize ka, baka may katotohanan eh. Baka maging whistleblower ka pa. Kaya nga. Or makakontribute ka sa improvement, ma'am. Kaya nga, ma'am, sumusunod lang kami dun sa elements ng Article 154 saka yung Bayanihan Act. Kailangan... Tama, ma'am, si Sir Igan eh. Ang daming malilikot ang utak ngayon, ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbisigahan nyo na? Sir, may mga ano lang, may mga iniimbestigahan kami. Kasi sir, ganun, na mga- ganun yung style niya eh. mabigat, Challenge, May mga- mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. mabigat Mga ang parusa, activities no? lang. Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para Ayan, oo, matakot naman itong mga to. babala na rin, ano? Ma'am, sa Article 154 kasi na Revised Penal Code, ang penalty niya lang, ma'am, is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na fine. Pero ang considering na ginamit mo yung social media, ma'am, in relation yan dun sa Cybercrime Prevention Act. At yan, 1 degree higher. Ang penalty nun, ma'am, is 6 years, 1 day to 12 years. Pagka Article 154 in relation to 10175. Eh, Yung sa wala- Bayanihan Act, ma'am, medyo mas mababa na. Ano, 10,000 sa pesos RPC, lang. sa Revised Penal Code, walang parang aggravating circumstance kapag kunwari, kamukha ngayon, di ba, National Health Emergency, tapos Crisis. saka ka pa walang parang aggravating circumstance na ganun. Ma'am, sa appreciation na ng court yon, pero yung ini-impose lang sa Article 154, yung 1 month to 6 months, 200 to 1,000. Pero yung public kasi, ma'am, hindi nila nare-realize kung gaano kataas
yung penalty, pagka in relation to the Cybercrime Prevention Act, kasi ginamit mo yung social media, under Section 6 kasi ng article ng Cybercrime Act, pwedeng 1 degree higher yung penalty mo. Ang lumalabas nga, 6 years, 1 day to 12 years. Sa Bayanihan Act, mabigat. Medyo mas mababa, ma'am. 10,000. Pero ang 10,000 to 1 million ang multa. Opo. Oh. 2 months of imprisonment. Or both. So, ibig sabihin, Yes, ma'am. Maaring minultahan ka na, kilulong ka pa. ibig sabihin, Tama hindi po. lang PUIP, PUM ang binabatay natin, pati itong mga KSP. Nagpapapansin lang yung iba dyan eh. Nanahimik ako, hindi kita kilala. Sinira mo pagkatao ko sa buong Pilipinas gamit ang pinakamalaking network. Pero yung mga banat mo, mga simpleng madena. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Yan, yung Mayaman Challenge. Style niya yan eh, Mayaman Challenge. Yan. Yung pera, lakas niya makapanloko eh. Kaya merong yung iba dyan namimigay daw. Wala naman makipakitang namigay. Papakita, resibo. Resibo ng ano yan? Ha? Sa rekto? Ang dali magpakita niyan. Sus Mariosep, mga kaibigan. Pakita mo, paano mo binigay? Di ba? Oh. Tapos mamimintas ka pa. May nag-text tuloy sa akin eh. Pinipintasan yung mukha ko. Sipin mo, lakas ng loob nito. Alam niyo, sabi nung nag-text sa atin, pakisabi niyo po kay Norman na nagpapakilalang Marcos. Nag-iba pa ng pangalan. Mas kilala siya sa Norman. Pakisabi niyo nga po sa kanya na si Marcos wala pong anak na mukhang kabayo. Ako hindi ako makapaniwala eh. Hindi totoo na mangyayari. Si Marcos magkakaanak ng mukhang kabayo. Na ang tunay na pangalan, Norman. Mga kaibigan, yun pala, scammer daw ito. Sabi nung sa dyaryo lumabas ito by the way Hindi ako nagpaparatang dito. Ba't di magtaka kayo, ba't di nila minumura yung dyaryo? Di ba? Paano? Mga alagad ni Sorianing yan, mga kaibigan. Que ondas mi pecho arriba, las manos, caballo moreno.